Ibang sabi, no? Yung ating tariff sa Amerika na naging 20%, pagkakang naging 19%. Anong reaction dyan? How would that affect our economy, in your opinion? Well, unang-una, you don't need to be an economist. Eh, kung papatawan ka ng 19% sa export mo, when there is nothing na ipapataw, or 10% lang, magiging 29% na kasi plus 19%. Eh, ano ba ang competitiveness ng, what is our competitiveness in the US versus other supplier of goods? Di, talo-talo tayo. So, hindi maibenta yung mga exports ng ating mga, doon naman sa zero. O, hindi papasukan tayo ng maraming kotse ng Amerika. Kasi wala na tayong ipapataw na. So, in simple terms, gano'n na mangyayari. In fact, yung ECO, yung export, confederation, nagsalita na sila na kawawa talaga yung mga exporters natin. Hindi tayo competitive, plus 19%. Bakit nagawa ng ibang bansa na napababa nila? Bakit tayo, hindi natin may pababa? Mayroong fishy, there's fishy going on. Pinaganon lang ni Trump. Ay, Marcos, payag ka na sa 19%. Ako na bahala sa'yo. Gano'n lang yan. Okay, thank you very much. Okay, I would like to end the forum and give a chance to those who might be there. Okay, so maraming salamat sa inyo and until then, we'll see you. Thank you very much. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Bobet. Thank you, Manny. Thank you, Jim. And syempre, Jimmy, ang aking idolo. Thank you, Manu Ron. Salamat po, salamat. Ambos ang oras na yung Anyway, while you're thinking of questions, dagdagan ko ng konti itong si Manny. Yung sinasabi niyang pattern, tatlo na po yan eh. Aside from Ian, yung the 2017, and before yung kay Murillo, there was Farmally, kung natatandaan nyo, nag-press ko din po kami roon. Then yung witnesses din ng Farmally ay sinabi rin na siya ay sinuhunan. 20 tao yun. We still have the video and we still have their affidavits, sworn statements na sinuhunan din sila ni Senator Rizon Tiveros. So we cannot have a senator who has a pattern of falsehood. Pagkatapos, the latest niya, hindi naman witness, yung sasabihin niya na may unanimous decision na i-reverse, hindi naman pala unanimous. Can you imagine saying that in the halls of the Senate na merong unanimous? Pumalag tuloy yung Supreme Court. Alam niyo, hindi political ang Supreme Court, pero in that case, it had to issue statement na mali yung sinasabi ni Senator Tiveros. Plus yung sinasabi ng isa pa, na meron pa daw, ano po yun eh, kaya na-reverse yun, hindi naman tayo na-reverse eh. League of Cities. League of Cities, hindi unanimous. Yung isa, yung tungkol doon sa talong. Talong. Oo. Ewan ko kung bakit napunta sa na kay Rizon Tiveros yung tungkol sa talong. Yung siya po na talong. Oo, ay kaya naman na-reverse yun, naging moot and academic, not because it justice as a change of heart. Kasi naman, Ma'am Risa, yung ipinapasa sa iyo, huwag agad pasahin. Baka pwede i-google muna yung kaso. Kaso mahaba yung League of Cities eh. Baka di naman siya, nag-rely na lang siya doon sa staff niya. Alam mo, yung League of Cities, Ito pala, ako isa sa mga litigyan doon. Tatlong beses nag-sirko-sirko ang Supreme Court doon. Una, dineclare nilang invalid yung yung 16 cities. Ito kasing League of Cities is a case between the League of Cities and 16 new cities. Mayroon si Aimee dyan, mayroon si Pichay, mayroon ako, mayroon si Congressman Julias. 16 cities ito, pinasa namin as congressmen para ma-convert yung municipality into cities. Umangal ang League of Cities. Kaya tatlong beses nag-decide ang Korte Suprema. Una-una, nanalo sila. Dineclare na void yung 16 cities. Nag-appeal kami, nanalo ulit. Hanggang naging permanent ang 16 cities. Walang unanimous doon. In fact, yan sila Sanyo, sila Puno, bumoto yan doon. Tapos we had to hire Estelito Mendoza to be our lawyer
sa 16 cities. Eventually, nanalo yung 16 cities. Yun po. So, hindi po unanimous. Nagkamali po si Ginang Contiveros. Para kaya. Congressman, may I ask you, anong reaction ko sa budget ng Congress? Ilasa nila. Yung budget? Yung 2025? Yeah, for 2026. Well, sinasabi nila na magiging transparent na daw. Pero, alam mo, they can always do something even if their hands are tied. But by their voice, they can instruct the staff of the Committee on Appropriation to do their bidding. So, walang lusot yan. Until may reform talaga, ang number one reforma dyan, yung presidente na magiging tunay na reforma ang gusto niya. Hindi lang yung sasabihin niya na, oh, I will veto that. Tapos, out of, after na may mga blanco yung ibinito niya, 21 billion lang. Eh, yung hundreds of billions yung involved doon sa insertion. So, until such time, sabi niya, ibalik. He could have done it in 2025. Binalik sana niya sa BICAM or binalik niya sa committee level. Kung mayroon siyang political will. Oh, pero hindi niya ginawa eh. And yet, sinabi ni Toby Chanco, out of the 210 billion, nag-release pa rin siya ng 110 billion. At yun ang binalbudbud daw doon, sabi ni Chanco, doon sa mga pumirma ng impeachment. Na kay Pangulong Marcos yan, hindi yan sa Congress. Kasi mayroon tayong sinasabi, matagal na namin, panahon pa namin sa Kongreso, yung sinasabing, one fund system. Pagka sinasabi mong one fund, isang pondo lang yan doon sa Bureau of Treasury. Maski ilang pang pera na nilagay mo sa GMA, pagka hindi pununduhan ng Treasury, walang pera na lumabas para ipabudmud ng mga korupsyon dyan. So, until such time, ang may control, yung power of the purse is just a myth. The power of the purse is really controlled by the President. Because he is the one who orders kung sino yung ririlisan ng DBM. Eh kung pinarilisan niya yung mga corrupt na sinasabi ng mga guni-guni, mga siya rin ang may kasalanan. Bakit mo ipaparilis, di ba? O kung may napansin ka, kailangan mayroon kang magagaling na staff na talagang i-review. You don't rely on Congress. Your budget department should have the final say as far as the money that should be released. Yun po. Pero kung kasabat ka, presidente ka, kasabat ka sa mga aliporis mo, mas kaya pang idadaldal mo araw-araw na, oh, walang hiyat kayo, ganito kayo, o 15 contractors control. Wala yan, it's all nothing unless the President himself does his homework. Yun po, mga kababayan. Thank you. Okay, may I ask, before the media will almost interview, what do you think of hybrid elections? Hybrid. Ikaw yung proponent dun sa mga. This is not about our personal thoughts on hybrid or whatever. No? What we're invoking is the law. Kung gusto po nilang paguhin yung paraan ng ating eleksyon, they should pass it through statute. Kasi ang nangyari po dito, the spring rose higher than the source. No? By Comelec resolutions, biglang sinabi na lang, sige, mag-online na lang tayo. Marami pong nalilito sa online at saka sa electronic. Ang electronic pwede, pero may balota pa rin. Yan po yung nakalagay sa RA 519 na may balotang ipiprint ang Comelec. Ibibigay doon, binibilang pa rin ng mga SPEI at pag ano pa rin, susulat pa rin ang mga voters, OFW, isasaksak sa makina. Doon yung electronic. Ang ginawa po ni Chairman Garcia, ginawa niyang parang Facebook pageant na like, heart if you like, ganyan. Parang ganun eh. Dipindot na lang, the OFWs were allowed to vote remotely, kahit sa bahay. Tapos, ang argument na sinasabi nila, pwede naman daw pumunta sa embassy. May mga kiosk naman. Pero ano po yung nasa kiosk? Ganun din, gadget pa din. Wala pa rin balota. Indirect contravention po talaga ng RA 10590.
So, my thoughts on hybrid elections, fine. Pero, bago po nilang gawin yan, ipasa nila yung batas, tapos itaan nila sa technical evaluation, especially against to fortify cybersecurity. Dahil sa lahat po ng bansa na sinubukan ng online voting, college election, dahil po ang dali i-hack. So, kailangan gawin muna nila ng paraan. Lastly, pasensya na, isa na lang. Halimbawa, nasa bahay ka, pwede ka nang bumoto. Anong nagbabantay dun sa bumoboto if he is under duress? Kung may sumisindak sa kanya para bumoto. Walang nag-isip bago in-implement ito. At walang batas na ipinasa. Thank you very much. Okay, please, Attorney, you're on the air. You're on the air. Please, go ahead. Hybrid elections. Can you hear me? Can you hear me? Yes, yes. Yes, I would just like to emphasize para din sa ating mga publiko, no? Kinakailangan talaga at saka importante talaga ito para sa 2028 elections po natin para hindi na sana maulit yung anong na-experience natin noong 2025. Under the law kasi, Section 31 of 9369, ilang ulit ko na pong binabalik po yan. Doon po sa precinct level, manual counting po yan. Ang batas noon, 8436, Section 17, yun, full automation yun. Ang ginawa kasi ng COMELEC, maski na-repeal na yung Section 17 of Republic Act 8436 ng Section 31 of 9369, ay through COMELEC resolutions lamang, full automation na naman tayo ngayon, na wala na tayong mekanismo na makita kung sino talagang binotohan ng ating mga kababayan sa kada eleksyon. Kaya nga may poll watchers tayo kasi silang tumitingin para titingnan kung sino talagang binubutuhan at may mga tally sheets tayo para may concrete data tayo talaga as to the results per precinct. And yung mga lawyers naman, they can merely marshal all the results per precinct para pagpunta nila doon sa canvassing level, ma-double check nila kung tama ba yung na-transmit. After ng counting, manual counting, ano na yan, electronic transmission na yan. Pero ngayon kasi binalik tayo sa Republic Act 8436. Kaya nung pumunta kami ni Attorney Jimmy Bondoc, senator na tawag ko dyan sa kaibigan ko, kasi talagang senador na sana talaga yan ngayon, in-emphasize namin kay Senate President Jesus Escudero na kailangan talaga manual counting. In most of the states in the United States of America, ganun din eh. Maski nga medyo ano na sila, medyo impressive na sila at saka medyo advanced yung ano nila, election systems nila. Why? So as to protect against malwares, to protect against yung mga ano po, yung mga mekanismo na pwede pong manipulate ng mga hackers. Kaya we emphasize sana na ibalik yung i-implementa talaga yung batas. Ang batas ngayon, Section 31 of 9369. So, kailangan po ma-implementa yan so as to have what you call this clean and honest election. Admittedly, merong concern si Senate President Jesus Escudero. Yung oras na mag-google kung ibalik natin sa manual counting in the precinct level lamang, transmission o electronic na. We made yung study 2 hours and 58 minutes. Kung bilangin natin yung 1,000 ballots per precinct. Ano yan, 2 hours and 58 minutes? Delayed naman talaga yung election natin. Yung sa 2025 elections, 7 o'clock yung close of voting. 8:45 na, wala pa rin resulta doon sa ating mga transmission receivers. So, merong delay kaya nga nagkagahol-gahol yung ating resulta at naging questionable. Yun lang po gusto ko i-emphasize. Thank you very much. Okay, any more